Matagal ko 'tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at naandito po kami ngayon sa distrito ng Rosales, Pangasinan, kung saan naririto rin po ang isa sa mga studio ng Ilocos at Cordillera Administrative Region. Satellite studio po ng INC Radio. At muli po, samahan ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para po kilalanin ang mga makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Nangarap at bumuo ng isang maayos at maligayang pamilya. Pamilyang punong-puno ng pagmamahal at kapayapaan na ang prioridad ay ang masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kilalanin ang mag-asawang sinakapatid na Rodolfo at Nelma de Leon, mechanical engineer at teacher mula sa lokal ng Santa Maria, Distrito Eklesyastiko ng Rosales, Pangasinan. At alamin ang kanilang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay ang mag-asawang sinakapatid na Rodolfo at Nelma de Leon mula po sa lokal ng Santa Maria, Distrito ng Rosales, Pangasinan. Kapiling po natin ang ating mga kapatid. Magandang araw po, kapatid na Rodolfo, kapatid na Nelma. Magandang araw din po. sa inyo. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kumusta po ang pamilya? Mabuti po ang aming pamilya, kapatid. Mabuting-mabuti po dahil biniyayaan po kami ng 3 anak na sina Almira Rose de Leon, Marian Hazel Jacobi po, at si Ronel Kenrick de Leon po. Ang pinagkakaabalan po ni Almira Rose, yung panganay po namin, siya po ay nag-aaral po ngayon sa kanyang pangatlong kurso. At ganoon din po siya po ay nagtatrabaho, work from home po siya. At aming pong pangalawang anak na si Marian Hazel, siya po ay isang ulirang asawa na sa kanyang asawang si kapatid na Kenneth Andrew Jacobi po. Sa lokal po ng Giling po sila ngayon. At ang aming pong bunso na si Ronel Kenrick de Leon ay nag-aaral pa po siya doon sa Baguio po na kumukuha po ng kursong architectural po. Congratulations po sa inyo. At batiin nyo na rin po ang mga mahal ninyo sa buhay. Go ahead po. Okay. Magandang araw po. Binabati ko po ang aming pamilya sa pamilya De Leon po mula sa Santa Maria. Binabati ko po ang aking mga anak, lalo-lalo na sina Almira Rose de Leon, Marian Hazel Jacobe, Ronel Kenrick de Leon, ganun na rin sa aming apo na si Yen Yen, at sa amin pong manugang na si Ka Kenneth Andrew Jacobi po, na isa pong ministro sa lokal po ng Giling po. Binabati ko rin po ang aming destinado ng lokal, ang kapatid na Bob Javier, ang isa pang ministro ng aming distrito, ang kapatid na Byron Mabasa, ang aming pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Jonel Camacho, ang aming tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Roel A. Dilara. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po, kapatid na Rodolfo at kapatid na Nelma. At para po sa mga kababayan naming nakikinig ngayon, sa mga may tungkulin at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dito po sa distrito ng Rosales, Pangasinan, ay isang pagbati po mula po sa ating himpilan at sa programang Ang Pagtawag. Gayon din po, binabati po natin lahat po ng bumubuo sa isa sa mga satellite studio ng INC Radio, ang Ilocos and Cordillera Administrative Region Satellite Studio, at ang programa po nilang Flavors of the North na mapapakinggan at mapapanood po ninyo tuwing Sabado alas 5 ng hapon. Tune in po sa programa pong yan ng INC Radio. Kapatid na Rodolfo at kapatid na Nelma, nabanggit nga po sa pagpapakilala sa inyo na pinangarap ninyo na makabuo
ng isang maligayang pamilya at sama-samang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Papaano po ba nagsimula ang lahat? Saan po kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa Baguio nung nag-aaral po kami sa college. After nung makatapos kami ng pag-aaral, 3 years at relationship namin, niyaya ko na po siyang magpakasal. At bumuo na po kami ng isang pamilya. Ano po ba ang nagustuhan ninyo sa kapatid na Nelma? Ang nagustuhan ko po sa kapatid na Nelma ay maalalahanin, maganda, at mapagmahal. Yun po ang nagustuhan ko sa kanya. Kayo naman po, kapatid na Nelma, paano nyo naman tinugon? May nararamdaman pala sa inyo si kapatid na Rodolfo. Bilang pagtugon ko po sa nararamdaman po niya, naramdaman ko rin po na mahal ko rin po siya dahil siya po ay mabait na tao. Siya po ay maalalahanin din sa bilang kami na mag-boyfriend noon. Kaya yun po ang nagustuhan ko po sa aking asawa. At nabanggit nyo nga po, parang it took 3 years pagkatapos po ninyo ng college bago kayo nagpasya na lumusong sa buhay may asawa. Tama po? Opo. Opo. Bakit inabot ng ganung katagal bago kayo nagpasya na magpakasal po? Kailangan po kasi namin din masigurado na bago kami lulusong sa pag-aasawa, masigurado din po namin na secure yung bubuo naming pamilya. At yan rin po ang laging ipinapaalaala po sa atin. Itinuturo po sa atin ng pamamahala na pawang mula rin po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sa loob po ng Iglesia ni Cristo, para po sa kabatiran ng mga kababayan nating nakikinig, hindi po basta-basta pumapasok sa isang relasyon. Kaya po pumapasok sa isang relasyon dahil sumasampalataya po tayo na ang pakikipagrelasyon po paghahanda sa paglusong sa buhay may asawa. Kaya bago po makipag-boyfriend o makipag-girlfriend, tinuturuan po ang mga anak na tiyakin muna nakatapos na ng pag-aaral, may matatag na pong hanap buhay, at saka pa lamang po maisasagawa yung gayong paghahanda sa pag-aasawa, yun nga po yung pagpasok sa isang relasyon. Kumusta po yung pagpapasya ninyo na mag-asawa? Kapatid na Nelma, kayo, ano ang nasa isipan ninyo nung panahon na eto na, dumating na yung sandali na baka nagsabi na sa inyo si kapatid na Rodolfo na gusto niya kayong mapangasawa? Naisip ko po, napagtanto ko po na sana magkaroon po kami ng maayos at mapayapang pamilya. Dahilan po sa di ko po naramdaman po sa aking pamilya noon. Dahil po kami po ay nasa broken family po noon. At ngayon po na kami po ay lulusong na sa magiging mag-asawa na po kami, yun po ang nasa isipan ko na magkaroon po sana kami ng mapayapa, tahimik at masayang pamilya. At yun din po ang aking ipinapanalangin. Ano po ba ang kinagisnan ninyong relihiyon? Dahil nung kayo ay mag-asawa, hindi pa naman po kayo kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po ba? Opo. Bali kami po ay nasa Roman Catholic po noon. Bilang mga Katoliko po nung mga panahon na yun, paano po ninyo isinasagawa yung mga paglilingkod? Lalo, nabanggit din naman ninyo, kayo nagsasagawa rin ng pananalangin at nagpasya na rin kayo na kayo ipapasok sa buhay may asawa. Bilang Katoliko, nagpupunta po ako sa iba't ibang simbahan. Kagaya ng simbahan sa Quiapo, Santo Domingo, sa Novaliches Bayan. Bakit po ninyo ginagawa yun? Dito kayo sa Santa Maria, di po ba? Opo. Ang layo nung Quiapo, ang layo nung Novaliches. Ba't nakakarating pa kayo doon para magsimba? Kaya po ako nagsisimba sa iba't ibang lugar ng simbahan ng Katoliko. Parang may hinahanap ako na kulang sa aking pananampalataya. Madalas nagsisimba ako, nagro-rosaryo ako, halos linggo-linggo
nag-rosaryo ako. Kasi ang akala ko, ito na talaga ang totoo na sana matugunan yung aming mga dinadalangin sa Panginoong Diyos. Paano po nabago yun? Yung paniniwala ninyo yun? Yung pag-aakala po ninyo? Nabago po yung paniniwala ko. Isang araw, inanyayahan po ako ng isang katrabaho ko sa isang pamamahayag sa Iglesia ni Cristo. Nung inanyayahan po ako ng isang kapatid na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, pagpasok ko pa lang, magkaiba yung kaayusan sa ibang relihiyon at sa Iglesia ni Cristo. Mayroong nag-aayos sa pag-upo. Hindi yung kung dito. saan mo gusto mo po, Opo. upo ka. Kaya, ibang-iba talaga kung ikukumpara mo sa ibang relihiyon. Napakaayos tignan, tapos yung mga awit nila, sabay-sabay umawit, tapos pag umawit sila, magandang tinig. Noong itinuro na po yung aral sa Iglesia ni Cristo, tumagos na po sa aking puso't isipan. Ang nakatawag pansin sa akin, yung araw ng paghukom. Na pagdating pala ng araw ng paghukom, merong ililigtas na ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang tupa na nasa loob ng kawan. Na ang kawan ay ang Iglesia ni Cristo. At yan po yung mga aral ng ating Panginoong Diyos mismo Opo. na nakasulat sa Biblia. Opo. Na pagdating po kapatid. ng araw ng paghukom, para po sa kabatiran ng mga kababayan natin, meron talagang maliligtas, Opo. meron din naman pong mapapahamak. Opo, kapatid. Ano po ang ginawa ninyo pagkatapos nun? Nung narinig ko po yung yung aral ng Iglesia ni Cristo, sinabi ko na po sa aking asawa na magpapa-convert na po ako. Magtutuloy-tuloy na po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ng Iglesia ni Cristo. So doon pa lang po sa pagkakataon yun, gusto nyo na mag-iglesia ni Cristo. Opo, kapatid na Mar. Ano pong naging damdamin ninyo? Ano pong naging reaksyon ninyo nung sabihin sa inyo ng asawa ninyo na gusto niya mag-iglesia ni Cristo? Ang naramdaman ko po noon ay, sinabihan ko po siya na kung anong gusto mo at yan ang nasa puso mo, gawin mo. Yun po ang nabanggit ko po sa aking asawa kung gusto niyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Papaano naman po kayo natawag sa iglesia ni Cristo? Yamang nakapagpasya na po ang inyong asawa na aanib siya sa iglesia ni Cristo. Noong inanyayan din po ako ng asawa ko na sinabi niya, anyayan din kita na maging Iglesia ni Cristo. Dahil dito talagang naramdaman ko na ito na yung hinahanap natin. Yun po ang sabi ng aking asawa. At hindi po ako nag-atubiling makinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Bakit po? Hindi po ako nag-atubili na makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo dahil po gusto ko pong malaman kung ano po talaga ang sinasampalatayanan o ang aral ng Iglesia ni Cristo. At ganoon din po, nakita ko po sa mga ibang Iglesia ni Cristo kung paano po sila maayos. Nakikita ko po yung pananamit po nila. Palagi po silang sumasamba, maayos po ang kanilang pamilya. At dito po, siguro sa puso at isipan ko, dito na po siguro matutupad ang pangarap ko na magkaroon po ng maganda, masaya at payapang pamilya. Ano po yung ilan sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro po sa loob ng Iglesia ni Cristo na nakatawag naman ng pansin sa inyo para kayo magpasya na kayo mag-iglesia ni Cristo rin po? Nakatawag pansin po sa akin ay ang iisang Diyos na tunay po na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mahalaga po na nakilala ko po ang tunay na Diyos
na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Dahil po, alam ko po na siya ang tunay na Diyos at pakikinggan po ang aking panalangin upang magkaroon po ng maganda at payapa na magkaroon ng magandang pamilya. At yun po ang binabanggit nyo kanina pa na pangarap po ninyo. Opo. Naging madali po ba yung pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Rodolfo? Hindi po madali ang pag-anib ko po sa Iglesia ni Cristo, kapatid na mahal. Maraming pagsubok po ang aking naranasan. Unang-una sa aking trabaho. Bago po ako sumamba, mag-out na lang po ako. Pinipigilan pa po ako ng aking katrabaho. Meron kaming ganitong meeting. Bago ako sasamba. Yun po, hindi po madali po yun. Kasi tinitimbang mo rin po yung trabaho at saka pananampalataya. Tama po yun. Paano kung mawalan ka ng trabaho? Di po Opo. ba? Paano mo susuportahan? Tutustusan yung pangangailangan ng pamilya mo. Opo. Ano po naging paninindigan po ninyo sa panahon na yun? Sa akin po talaga, ang focus ko pa talaga, makasamba. Yun po talaga ang number one na makasamba talaga. Ano pong nasa isip ninyo? Noong mga panahon na yon na hindi nyo ba naisip baka mawalan kayo ng trabaho? Bakit inuuna nyo po ang pagsamba? Ay, hindi po. Hindi ko iniisip na mawalan ng trabaho. Ang importante sa akin, makasamba. Yun lang po talaga ang iniisip ko. Pag araw ng pagsamba, gusto kong makasamba talaga. Yun po lang po ang unang-una kong naisip at saka nararamdaman. Ang sinasampalatayanan ko po talaga ang Panginoong Diyos. Ang makakatulong lang talaga sa akin. Kahit na sinong tao, ang Diyos lang po talaga ako nananampalataya. Wala nang iba. So, hindi nyo na inisip. Hindi ko na inisip kung anong mangyayari bukas. Ganon po. Basta ang pananampalataya nyo, Ama, ikaw na bahala. Opo. Opo, yun lang po ang naisip ko talaga. Ang Panginoong Diyos lang talaga ang iniisip ko na makakatulong sa akin. Pinabayaan po ba kayo ng Panginoong Diyos sa mga panahon na yun na inaiipit kayo sa trabaho at sa paglilingkod sa Kanya? Ay, hindi po. Hindi po ako nahadlangan. Basta nanalangin na lang po ako. Sa pamilya po, ilan po ang natawag, naging kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang natawag sa aking pamilya, ang aking mga magulang. Natawag po. Yung kanilang pag-anib sa Iglesia ni Cristo, naging madali rin po ba? Baka dire-diretso na po. Yun ang pinakamahirap na aking naramdaman sa pag-anib ng aking mga magulang. Unang-una, maraming balakid. Ipinagpapanata ko po yun para matawag sila. Hindi po ako huminto sa pagpapanata sa ating Panginoong Diyos. Yung binabanggit po ninyong pagpapanata para po sa kabatiran ng mga nakikinig sa atin, yun yung taimtim na pananalangin Opo. sa ating Panginoong Diyos. Paghingi ng ninanais natin, Opo. ng mga mabubuting hangarin natin. Opo. At kalakip na rin po yun ng pangangako natin Opo. sa Kanya. Opo. Ano pong nangyari? Sa aking pagpapanata, dininig naman ng ating Panginoong Diyos. At hindi ako nag-aalinlangan talaga na matawag din sila sa Iglesia ni Cristo. Ang isang kinasangkapan diyan ay ang aming manugang na ang kapatid na Kenneth Andrew Jacobe. Siya po ang nagturo sa kanila ng salita ng Diyos. Kailan po sila nabautismohan? Year 2022. So nito lang. Opo. Parehas po, mga magulang po ninyo. Opo, sabay po sila ng aking magulang. Congratulations po sa inyo, kapatid na Rodolfo, kapatid na Nelma. Salamat Maraming salamat po. May mga pag-uusapan pa po tayo, pero bitinin lang po natin sandali ang ating mga tagapakinig. Pag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, a Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay ang mag-asawang sina kapatid na Rodolfo at Nelma De Leon mula po sa lokal ng Santa Maria, distrito ng Rosales, Pangasinan. Ang mag-asawa po, nangarap na bumuo ng isang maayos, mapayapa at magandang pamilya.
lalo na po sa kapatid na Nelma na lumaki sa isang broken family, pinangarap niya na ang pamilya na kanyang bubuin ay pamilyang punong-puno ng pagmamahalan, ng kapayapaan, at sama-samang nakapaglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Lalo pong naging matibay ang pag-asa ng ating kapatid na matutupad ang kanyang pangarap, lalo na nang sila ay matawag sa loob ng Iglesia ni Cristo sapagkat sinasampalatayanan nila na sa patuloy na pagtawag, pananalangin, at marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, sasagutin po ang lahat ng kanilang panalangin. At hindi po sila nabigo. Binigyan sila ng ating Panginoong Diyos ng mababait na mga anak na sa ngayon ay isa-isa na rin na pinapagtatagumpay ng ating Panginoong Diyos. Muli po nating kapanayamin ng ating mga kapatid. Magandang araw pong muli sa inyo, mga kapatid. Magandang araw din po. Kapatid. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Nakita ko po na hindi po kami pinabayaan ng Panginoong Diyos. Ganon din po, naging maayos po ang aming pamilya. Yun po ang matagal ko na pong pinapangarap na magkaroon po ng maganda, maayos at payapang pamilya. Kaya yun po, binago po ng Panginoong Diyos ang buhay ko. Naging matatag po kami sa aming pananampalataya. Nakita po namin ang paglaki ng aming mga anak bilang isang mabuting mga anak. Kapatid na Rodolfo, paano po naging maayos ang takbo ng buhay ninyo? Naging maayos ang aming takbo ng aming buhay dahil lumaki po ng matatag ang aming mga anak. Lumaki sila ng may takot sa Diyos. At ang ipinagpapasalamat namin, ang isang aming anak na si kapatid na Maria, nakapag-asawa po ng isang ministro. Na para po sa magulang na katulad ninyo, Opo. malaking biyaya po Opo. na may anak kayo na nasa ministeryo. Opo. At nabanggit nga po ninyo na yung mga bata lumalaki na may takot sa Diyos. Opo. Harapin na po natin, no po, ang isa sa pinakahangad din po ng mga magulang na dumating man yung sandali na malayo sila sa atin Opo. dahil mag-aaral o kaya maghahanap buhay. Opo. Mayroong lulusong sa buhay may asawa, na isa Opo. nga po sa mga anak ninyo nakapag-asawa na. Kapag ka ang isang bata lumaking may banal na takot sa Diyos, Opo. lumaking masunurin, mabait, panatag tayo. Opo. 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 Alam po natin na hindi sila mapapano. Opo. Opo. Alam po natin na magiging maayos din ang buhay nila. Opo. Opo. Dahil nga lumaki sa patnubay ng ating Panginoong Diyos Tama. dahil po lumaki na natuturuan ng kanyang mga dalisay na aral o ng kanyang mga salita. Tama po. Ano pong pinagpapasalamat na lang ninyo sa lahat ng ipinagkaloob po sa inyo ng ating Panginoong Diyos? Pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoong Diyos na natupad po ang aking pangarap, lalong-lalo na magkaroon ng payapa at magandang pamilya. Maayos po ang aming pamilya. Ganon din po, nagkaroon po kami ng mga anak na mananampalataya. At ganon din po, masayang-masaya po kami. Lubos at nagagalak po kaming mag-asawa. Dahil po, kahit na wala na po sa aming piling ang aming mga anak, lalo na kung halimbawa magkakaroon na rin po sila ng kanilang pamilya, panatag po ang aming kalooban na ito rin ang kanilang gagawin bilang isang Iglesia ni Cristo. Yung tinutukoy ninyo na gagawin po nila yung paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Opo. Yung patuloy po na pagtupad ng tungkulin Opo. na hindi kailanman hihiwalay Opo. sa mga aral at kalooban ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na po sa kanilang pagka-iglesia ni Cristo. Opo. Opo. May mga kababayan po tayo nangangarap din ng maayos na buhay. Katulad po ninyo, maaaring ang gusto po, kapatid na Nelma, kapatid na Rodolfo, yung payapa, matiwasay,
at punong-puno ng pagmamahalan, pag-iibigan sa sambahayan. Nasumpungan po ninyo yan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano Tama. po ang gusto ninyo sabihin sa kanila? Ano po ang gusto ninyong ipag-anyaya sa ating mga kababayan? Sige po. Sa ating mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo na makinig ng aral ng Iglesia ni Cristo para maramdaman rin ninyo ang aming nararamdaman at maramdaman ninyo ang kapangyarihan ng Diyos at lumakas ang inyong pananampalataya. Makilala ninyo ang isang Diyos na tunay at ang ililigtas ng ating Panginoong si Kristo. Maraming salamat po, kapatid na Nelma at kapatid na Rodolfo. Ang mga nakasama po natin ngayon ay sina kapatid na Rodolfo at kapatid na Nelma de Leon mula po sa lokal ng Santa Maria, distrito ng Rosales, Pangasinan. Narinig po natin ang istorya ng ating mga kapatid. Mula po sa kung paano sila nagkakilala, kung paano po nila pinangarap na magkaroon ng isang matiwasay, mabuti at maayos na pamilya, tinugon po yun ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na nang maisagawa po nilang mag-asawa ang marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Katulad po ng binanggit ng ating mga kapatid, wala po kaming ibang hinahangad, kundi ang makasama rin po namin kayo sa mga ganitong paglilingkod at kamtin po natin ang mga biyaya at pagpapalang inilalaan ng ating Panginoong Diyos para sa mga tapat niyang hinirang o mga lingkod niyang patuloy na nakapagbibigay po ng kasiyahan sa Kanya. At higit sa lahat, nakakamtin po ng isang sumunod sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na mapabilang sa kawan ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo o ang Iglesia ni Cristo ay ang pagtatamo ng kaligtasan. Sana po ang mga ganitong istorya po ng pagtawag sa ating mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati lang po natin ang lahat ng mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan po natin ang SEPSI President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat na pinasasalamatan natin ay ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. Mayroon pong mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag po ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. At muli po, lagi po namin kayong inaanyayahan na lagi pong subaybayan ang programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.